Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 333. Malamig na sumagot si Andrew Cheng, nang walang pag-aalinlangan, diretso siyang bumaril, itinaas ang kamay, at pinisil ang matigas na kamao ng lalaking nakamotorsiklo. Tapos, tinamaan niya ng sipa ang dibdib nito. Bang! Sa isang solidong sipa, agad na sinipa ang nakamotorsiklo na lalaki 5 metro ang layo at bumangga sa isang hanay ng mga junk car. Pagsabog. Isang hanay ng mga basurang sasakyan ang tinamaan ng puwersang ito, at biglang bumagsak, na lahat ay nahulog sa mga nakamotorsiklo. Ang natitirang 4 na asasin, nang makita ang pag-atake ni Andrew Cheng, sinipa ang nakamotorsiklo na lumilipad ng isang mukha lang, at natural na nadagdagan ang kanilang pagbabantay. Kinuyam ni Andrew Cheng ang kanyang kamay na bakal, ang kanyang mga mata ay namumugto sa walang hangganang lamig. Sabihin mo sa akin, sino ang utak sa likod ng mga eksena? Hehe, may power ka talaga pero may kanya-kanya tayong rules. Kung gusto mong malaman, pumunta at magtanong ng personal. Ang lalaking may salamin ay walang pakialam sa buhay o kamatayan ng lalaking nakamotorsiklo, tinitigil niya si Andrew Cheng, ang mga mata nito ay nanlilisik na may nakakatakot na layunin sa pakikipaglaban. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko. Sumigaw si Andrew Cheng sa mahinang boses, napakalamig ng boses. Kasabay nito, isang lalaking naka-white bathrobe ang nakaupo sa presidential suite, nakikinig ng malambot na musika, nakatingin kay Marian Yang na nakahiga sa malaking kama, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng napakalungkot na liwanag. Ito ay walang iba kundi si Emil Ho. Sa wakas nandito na. Matagal na siyang naghihintay ng isang araw. Kung ikukumpara sa mga internet celebrity sa Kyoto, mas gusto ni Emil Ho ang mga babaeng tulad ni Marian Yang, na may pakiramdam ng pananakop at pananabik. Sumimsim siya ng red wine sa mesa, pagkatapos ay humigop ng isang maliit na himig na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, dahan-daang lumakad papunta sa gilid ni Marian Yang, yumuko, sinipsip ng dulo ng kanyang ilong sa mabangong balikat ni Marian Yang, at pagkatapos ay nagsiwalat ng isang nakalalasing na ngiti, mahusay. Marahang hinaplos ni Emil Ho ang buhok ni Marian Yang, at pagkatapos ay dumula sa kanyang mabangong balikat. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagising si Marian Yang, naramdamang may tumabi sa kanya, biglang lumingon, at nakita ang mukha ni Emil Ho na may masamang ngiti. Ikaw nasaan ito, bakit ako nandito? Si Marian Yang ay labis na natakot at ang kanyang ulo ay nahihilo. Naalala na lang niya na pilit siyang kinaladkad papasok sa sasakyan, tapos may pinaamoy sa kanya. Nang magising siya, nakita niya si Emil Ho na nakasuot ng bathrobe. Si Marian Yang ay lumiit sa sulok ng kama, ang kanyang magagandang kurba ay lubhang nakatutokso. Gusto niyang tumakbo, ngunit wala siyang lakas at nahihilo ang kanyang ulo. Marian, gising ka na. May pag-aalalang tingin, sumugod si Emil Ho at gustong hawakan ang pisngi ni Marian Yang, ngunit iniwasan niya ito. Lumayo ka. Halimaw ka. Lumalabag ka sa batas sa paggawa nito, at tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Si Marian Yang ay hindi tanga, ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naunawaan niya ang mga taya. Lahat ng ito ay pakana ni Emil Ho. Nais niyang magplano laban sa kanyang sa akin. Ngumisi si Emil Ho, kinurot ang malambot na baba ni Marian Yang, at matakam na tumingin sa kanya. Hindi pa siya gaanong nasa sabik gaya ngayon. Ang maselang mukha, ang aura at ugali sa kanyang katawan, ay lubhang kaakit-akit, at ang malademonyong figurang ito, lahat ay nagpasigla sa kanyang puso. Ngumisi siya, Miss Yang, ikaw ang babaeng gusto ko, ang babaeng gustong makuha ni Emil Ho, at hindi ko ito pinalampas. Hanggat tapos na ang araw na ito, ikaw na ang magiging babae ko, at pagkatapos ay gagawin ito ng Bikang Group. Mula rin sa pamilya Ho, maaari kang maupo at magpahinga bilang iyong mayaman na asawa mula ngayon, at tiyak na magiging isang world-class na kumpanya ng parmasyutiko ang Bikang, tama ba? At saka, ano ang maganda sa pagsunod kay Andrew Cheng? Mayaman ba siya? Sino man? Ngumisi si Emil Ho, mukhang napakayabang. Itinulak ni Marian Yang si Emil Ho palayo, sumimangot, at mahinang sinabi, Emil Ho, binabalaan kita, ito ay ang Xiangjiang, hindi ang iyong pamilyang Ho. Kung gagawin mo ito ngayon, hindi ka pababayaan ng asawa ko. Tumayo si Emil Ho, ngumisi ng ilang beses, ibinuka ang kanyang mga braso at sinabing, huwag mo akong bitawan. Ang asawa mo ay basura lang. Sa palagay mo ba ay hindi siya matatalo sa kaunting kasanayan?
Pagkasabi nito, tumayo si Emilio at tumawa ng malakas, siguro, sa suite na ito, sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ko at nambik ang chairman. Kahit alam nila, sinong maglalakas loob na magsalita. Ano ang kaya mong gawin? May hilaw na bigas at lutong bigas. Gusto pa ba ni Andrew Cheng ang isang segunda manong babae na tulad mo? Lalong natakot si Marian Yang, alam niyang nagdesisyon si Emil Ho na hindi siya makikinabang, at kailangan niyang maghanap ng paraan para pigilan siya at dalhin si Andrew Cheng para iligtas siya. Oo, ngayon lang niya mapagkakatiwalaan si Andrew Cheng. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti. Ikaw ang unang babaeng gusto ko talaga. Ipinakita ni Mr. Emil Ho ang kanyang tunay na kulay, at nagmamadaling lumakad ang unggoy palapit kay Miss Marian Yang. Kumpletuhin kami. Hehe, you better figure out the current situation, kailangan namin ang buhay mo. Ang dalawang lalaki ay naglabas ng dalawang pistola mula sa kanilang mga baywang at tumingin kay Andrew Cheng ng mapanukso. Kung hindi dahil sa kahilingan ng kliyente na kailangan nilang ibalik ng buhay ang tao ito, dapat si Andrew Cheng ay naging isang malamig na bangkay. Malamig silang tiningnan ni Andrew Cheng at lumingon sa lalaking nakasunglas. Ano ang gusto mong pag-usapan sa kanya? Putulin ang iyong mga paa at ipadala ang mga ito sa iyong destinasyon, kunin ang pera at umalis, huwag antalahin ang aksyon. Sige, pupunta ako. Nagkatinginan ng dalawang asasin at itinutok ang kanilang mga baril sa mga kamay at paa ni Andrew Cheng. Gayunpaman, nang gusto nilang hilahin ang gatilyo, nagulat sila nang makitang nawala si Andrew Cheng sa lugar. Sa sumunod na sandali, pareho silang nakaramdam ng pagbaha ng layuning pumatay na nagmumula sa kanilang likuran. Ang layuning ito ng pagpatay ay maraming beses na mas malakas kaysa sa layunin ng pagpatay sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay mga taong nakaligtas sa larangan ng digmaan at nakaranas ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, nanginginig silang lahat sa sandaling ito, dahil ang layunin ng pagpatay na iyon ay naging matalim na espada at tumagos sa kanilang dibdib. Nang ibaba nila ang kanilang mga kilay at tumingin sa kanilang mga dibdib, nakita nilang lahat ang isang matalim na punyal na tumusok sa kanilang mga dibdib mula sa kanilang mga vest sa likod. Sakit. Nasaktan sila. Ang isa sa kanila ay malinaw na nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib na namumulaklak na parang bulaklak, na nagpapahiwatig na ang kanyang buhay ay lumilipas. Napansin niya na may isang malademonyong lalaki na nakatayo sa likuran niya, at may malamig na bulong sa kanyang tainga. Ang pagkakataon ay ibinigay na sa iyo, at hindi ka takatakang hindi mo ito pinahahalagahan ng mabuti. Paf! Parehong nahulog sa lupa. Si Andrew Cheng ay lumitaw sa likuran ng isa sa kanila, ang kanyang mga mata ay malungkot na parang malamig na tubig, nakatingin sa lalaki at babae na may suot na salamin na ang mga mukha ay nagbago ng husto, at malamig na sinabi, bibigyan kita ng huling pagkakataon, o sabihin sa akin ang utak sa likod ng mga eksena, o maging katulad nilang, mamatay. Umihip ang malamig na hangin, ang napakalaking abandonadong bakuran ng sasakyan, at ang dalawa ay nahulog sa isang pool ng dugo. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay kumislap na may malamig na kinang, nakatingin sa lalaking nakasuot ng salaming pang-araw na nakaupo sa hood ng ginamit na kotse at ang babae sa likod niya, isang napakalakas na layuning pumatay ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Malas! Sino ang lalaking ito? Ang lalaking nakasunglas ay tuluyang nawalan ng kalmado, at ang kanyang mga mata sa ilalim ng salaming pang-araw ay nagpakita ng matinding takot. Pareho silang makapangyarihang mga mamamatay tao sa organisasyon, ngunit kahit na ganoon, para pa rin silang mga langgam sa harap ni Andrew Cheng, at sila ay nalutas sa isang iglap. Maging ang lalaking may salamin mismo ay hindi nakita kung paano gumalaw ang kabilang partido. Kontrolin. Sir. Sa wakas ay naunawaan na ng lalaking may salamin ang kahulugan ng kamatayan. Sa sandaling ito, hindi pa siya gaanong nalilito, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang misyong ito, natatakot akong mauwi sa kabiguan. Sino ka? Tanong ng lalaking may salamin, bumangon, kinuyam ang punyal sa kamay, handang umatake anumang oras. Ngumisi si Andrew Cheng at nagtanong, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong amo kung sino ako? Mayabang. Pumunta ka sa impyerno. Ang lalaking may salamin ay gumawa ng isang preemptive strike, ang kanyang mga binti ay nagpuwersa, at nang siya ay sumipa sa lupa, ang buong tao ay sumugod, at ang punyal sa kanyang kamay ay naging malamig na liwanag, na tumagos sa dibdib ni Andrew Cheng. Nanliit ang mga mata ni Andrew Cheng, hindi dapat maliitin ang lakas ng kalaban, ngunit sa kanyang mga mata, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan.
Yumuko siya sa gilid, sabay taas ng paa, at isiniksik ang tuhod sa dibdib ng lalaking may salamin. Click! Ang tunog ng mga tadyang na nabali. Hindi malinaw na nakita ng lalaking may salamin kung paano iniwasan ni Andrew Cheng ang mabilis na suntok na ito. Ito ang kanyang sikat na stunt. Ilang tao ang namatay sa suntok na ito. Pero ngayong araw, nasira siya. Ilang segundo lang ay nakaramdam siya ng parang kulog sa kanyang dibdib. Hindi bababa sa 3 tadyang ang nabali. Hindi pa ito natapos. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at kinurot ang leeg ng lalaking may salaming pang-araw, ang kabilang kamay ay mabilis na hinawakan ang kanyang palso na hawak ang punyal, pagkatapos ay pinutol ito ng lakas, at direktang ipinasok sa kanya ang punyal gamit ang kanyang sariling kamay sa kaliwang dibdib. Puff! Sa wakas ay nahulog sa lupa ang salaming pang-araw ng lalaki, na tumambad sa isang pares ng gulat na mga mata. Nasaan ang tao? Malamig na tanong ni Andrew Cheng. Patayin. Patayin mo nako. May dignidad pa rin ang lalaking naka-sunglass kaya hindi niya sinabi. Tinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay, pinalakas ang kanyang lakas, at itinutok ang punyal na nakaipit sa kaliwang dibdib ng lalaking may salamin. Ano? Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa ere, at lumipad palayo ang 12 ng mga ibon. Sa huling pagkakataon ipagtapat mo na sa akin, nasaan ang taong iyon? Ang mga mata ni Andrew Cheng ay madilim na parang malamig na tubig, at matagal na siyang pinatay sa kanyang puso. Kabanata 334. Ang mga tao ay bang! Pagsabog. 2 sunod-sunod na shot. Mabilis na hinarang ni Andrew Cheng ang lalaking may salaming pang-araw sa kanyang harapan, at ang 2 bala ay binaril sa likod ng lalaking nakasunglas. Ang babaeng killer ay bumaril sa sandaling ito at nakitang hindi siya nataman at hindi nagpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit mabilis na umalis dito. Sumimangot si Andrew Cheng, tinitingnan ang lalaking nakasunglas na nakahiga sa sahig na patuloy na nagsusuka ng dugo, alam na wala siyang maitatanong. Mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Arlan Pei, at hindi nagtagal ay nakuha ang sagot. Dam, Emil Hu. Dam Pamilya Hu. Hindi ka ba binigyan ng malalim na aral tungkol sa nangyari noon? Talagang dumating ang trick na ito. IWC International Hotel, sa isang presidential suite. Hoy, Marian Yang, sumunod ka na lang sa akin, tiyak na pakikitunguhan kitang mabuti. Kumuha si Mr. Emil Hu ng isang piraso ng mahabang tela ng palda na napunit mula sa katawan ni Marian Yang at inilagay ito sa dulo ng kanyang ilong upang maamoy ito, na nagpakita ng isang nakakaawang at nakakalungkot na ngiti. Si Marian Yang ay pumulupot sa sulok, may hawak na desk lamp sa kanyang kamay, luha sa kanyang mukha, at isang paos na dagandong, go. Lumayo ka! Lumayo ka! Tulong! Tulong! Napasigaw si Marian Yang, ngunit sa napakalaking presidential suite, walang boses mula sa sinuman maliban sa kanyang sigaw at mapanlokong tawa ni Emil Hu. Pinagmasdan niya si Emil Hu na naglalakad palapit sa kanya, desperado sa kanyang puso, at ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata ay pamatak ng patak. Kung paano siya umaasa na may magliligtas sa kanya sa sandaling ito, gaano siya may pag-asa. Masayang ngumiti si Emil Hu, sinugod si Marian Yang sa sulok. Napakatagal niyang hinintay ang sandaling ito. Ngayon, tatangkilikin niya ang walang katulad na delicacy na ito. Inihagis niya ito ng malakas sa kama, pagkatapos ay yumuko at hinawakan ang mga kamay ni Emil Hu. Desperado na lumaban si Marian Yang, sumisigaw ng malakas. Sa huling minuto, si Marian Yang ay sumigaw ng desperadong, Andrew. Boom! Wow! Nagkaroon ng marahas na ingay sa loob ng bahay. Mariing ipinikit ni Marian Yang ang kanyang mga mata at naramdamang nawala si Emil Hu, na nakadiin sa kanyang katawan. Nang bigla niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang matangkad at makapangyarihang figure na sumulpot sa kanyang harapan, na may nagngangalit na galit. Puno ng galit si Andrew Cheng, tinitigan si Emil Hu na parang apoy ang mga mata. Hindi pa siya nagalit ng ganito ngayon. Hindi niya gustong pumatay ng tao tulad ngayon. Ang dragon ay may counter scale, at ito ay papatay kung hinawakan. Lumingon siya sa likod at nakita si Marian Yang, mabilis na hinawakan ang kobrekama at tinakpan siya, pagkatapos ay sumandal sa kanyang balikat at umalma, narito ako, ayos lang. Nakatulala pa rin si Marian Yang, hinawakan ng 2 kamay ang kobrekama sa kanyang katawan, dinama ang mainit at tunay na yakap, nanginginig ang buong katawan niya. Darating siya na. It's okay. Everything is okay.
Patuloy na umaaliw si Andrew Cheng. Matapos maging matatag ang emosyon ni Marian Young, binitawan niya ang kanyang mga braso at hino ang nakakalat na buhok sa kanyang noo para sa kanya. Mahina niyang sinabi, "Then hand it to me." Pagkatapos magsalita, tumayo si Andrew Cheng at naglakad papunta kay Emil Ho na nakahandusay sa lupa at dumiretso ng humuhuni. "Paano ka naririto?" Napahawak si Emil Ho sa kanyang dibdib, at tila may ilang tadyang na nabali, napakasakit kaya't hindi siya makabawi ng mahabang panahon. Ang mas nakakatakot ay hindi nakita ni Emil Ho kung paano pumasok si Andrew Cheng, at siya ay sinipa. Demonyo ba ang lalaking ito? Na-snap. Umakyat si Andrew Cheng para sampelan, at ang puwersa ay napakabigat kaya diretso niyang natanggal ang ilang ngipin ni Mr. Emil Ho. Puff! Si Emil Ho ay samuka ng ilang lagok ng dugo, ang kanyang mukha ay malungkot, ang kanyang mga mata ay namumula at nakatitig kay Andrew Cheng, sumisigaw, "Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong paggawa nito?" Kahit na si Emil Ho ay may pagdududa pa rin sa kanyang isipan, ang sampal na ito ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang katotohanan ay lumitaw si Andrew Cheng dito at naghahanda upang turuan siya. "Emil Ho, ito na ang katapusan mo." Malamig na sabi ni Andrew Cheng, at lumitaw sa kanyang mga mata ang kanyang mamamatay tao na intensyon. Oops! Nagkatinginan sina Emil Ho at Andrew Cheng na parang nakuryente. Naramdaman niya ang malabahan na intensyon sa pagpatay mula sa mga mata ni Andrew Cheng, na naging sanhi ng pansamantalang pagkawala niya. Boom! Si Andrew Cheng ay walang anumang kalokohan. Tumayo siya at tinapakan ng dibdib ni Emil Ho na may mabigat na paa, nagpupumilit na durugin ang mga tile sa sahig gamit ang isang paa. Ano? Si Emil Ho ay sumigaw ng kalungkutan, at ang kanyang dibdib ay nabasag na parang isang malaking libra. Ikaw! Malapit ka nang bumitaw. Gumagawa ka ng away laban sa pamilya Ho. Hindi ka pababayaan ng pamilya Ho. Ang dibdib ni Emil Ho ay nagkaroon ng matinding sakit, at ang kanyang mukha ay kulay ube at berde. Hinawakan niya ang paa ni Andrew Cheng at nahihirapang huminga. "Kung maglakas loob kang ipakita ang iyong mga pangil sa aking babae, tatanggalin ko ang iyong mga pangil para sa pamilya Ho." Malamig na sinabi ni Chen Ping, na may mababang tono, tulad ng Nine Nether Demon King, na nagsasabing, "Sa pagkakataong ito, wala akong pakialam na patayin ka." Nanginig si Emil Ho sa kanyang puso. Nakita niya ang banta ng kamatayan mula sa malamig na mga mata ni Andrew Cheng. Ito ay tunay na totoo. Tila ba hanggat ang kabilang partido ay pamitik ng kanyang mga daliri, maaari niyang sirain ang kanyang sarili. Bakit hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Uncle Hao at patuloy na gustong labanan si Andrew Cheng? Si Emil Ho ngayon ay labis na nagsisisi sa kanyang puso, gusto niyang lumuhad ngayon at magmakaawa kay Andrew Cheng. Ngunit walang kabuluhan, siya ang pangalawang anak ng pamilyang Ho at tagapagmana ng susunod na henerasyon ng pamilyang Ho. May kapital at pride siya. Hindi siya naniniwalang magpapakamatay ang kabilang partido. Imposible. Wala kang lakas ng loob na patayin ako. Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Ho at kumakatawan sa pamilyang Ho. Umungol si Emil Ho, gustong gamitin ang kanyang dagindong upang makaakit ng mga gwardya sa labas. Gayunpaman, masyado siyang nag-iisip. Ang lahat ng mga bantay sa pinto ay nalutas ni Arlan Pay na bodyguard ni Andrew Cheng. Ang lakas ng loob mong harapin ako. Ako ang second young master ng pamilya Ho, kung may mangyari, patuloy kang hahabulin ng buong pamilya Ho. Maniwala ka sa akin, ang aming pamilya Ho ay may ganitong lakas. Kahit na mas malakas ang iyong lakas, paano mo ito masisiguro? Ang iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong mga kaibigan. At siya, hindi ka ba gagantihan ng pamilya Ho? Medyo umasa dito si Emil Ho, at naisip niya, wala na siyang takot, pero naging mayabang. Na-snap. Sumampal si Andrew Cheng, wala talagang puwang. Masyado kang nagsasalita. Sinabi ni Andrew Cheng sa malamig na boses, bagaman ikaw ang pangalawang anak ng pamilyang Ho, sa aking paningin, ang pamilyang Hai ay palaging mga langgam. Hindi ba't ang leksyon ng iyong kapatid ay isang babala sa iyong pamilya Ho? Kuya. Tumingin si Emil Ho sa masasamang mata ni Andrew Cheng, at biglang naramdaman na ang taong ito ay may masamang ginagawa, at nanginginig siya ng walang kalayaan. Iniluwa niya ang dugo at sirang ngipin sa kanyang bibig at tinitigan si Andrew Cheng, sinabing, "Andrew Cheng, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka sa lalong madaling panahon. Kung mahanap ka ni Uncle Hao, hindi ka na makakaalis ulit." Ha!
Oras na para mamatay at abala pa rin ako sa buhay at kamatayan ng iba. Naiintindihan ko na natatakot ka sa akin at gusto mo akong umalis sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umikot ang mga mata ni Andrew Cheng, itinaas niya ang kanyang mga paa upang kumalas at naglabas ng fruit knife mula sa coffee table. Si Andrew Cheng ay orihinal na gustong patayin si Emil Hu, ito rin ang unang pagkakataon na gusto niyang pumatay ng tao. Gayunpaman, hindi siya tanga, gusto niyang gamitin si Emil Hu bilang pain para matrigger ang galit ng pamilya Hu. Sa huli, pinili ni Andrew Cheng ang Emil Hu na tumanggap ng isang hindi malilimutang aral. Si Andrew Cheng, na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, ay tumingkayad sa harap ni Emil Hu, natakot ang lalaking iyon na mabilis na napaatras ng ilang puwitan, at nagtanong sa gulat, ano ang gagawin mo? Ano ang gusto mong gawin? Dare to move my woman, dapat alam mo kung ano ang kahihinatnan mo. Ngumisi si Andrew Cheng, walang dagdag na salita, taas-baba ang kamay. Puff! Ano? Kasabay ng isang mahigpit na sigaw, hinawakan ni Emil Hu ang kanyang crotch, yumuko na parang hipon, at lumuhod sa pool ng dugo. Ang stall, duguan, ay nakakatakot. Ikaw. Papatayin kita. Pinapatay ka. Ang buong mukha ni Emil Hu ay naging atay ng baboy, at patuloy na dumarating ang mga hiyawan. Silang anak. Tumayo si Andrew Cheng, tumingin kay Emil Hu na nahimatay sa lupa, bumaba, at diretsyong tinapakan ang isang iyon. Ang mga iniisip ni Emil Hu ay ganap na nasira. Sa buhay niya, huwag mo nang isipin ang muling pag-hire. Duguan ang buong presidential suite. Naglakad si Andrew Cheng papunta sa kama, niyakap si Marian Yang na nanginginig, at lumabas ng suite ng hakbang-hakbang. Si Marian Yang ay walang anumang pakikibaka dahil wala siyang lakas na makipaglaban. Sa sandaling ito, tahimik siyang nakasandal sa mapagbigay na dibdib ni Andrew Cheng at dinama ang mga male hormones na sinira ang kanyang relo. Ito ang kanyang asawa. Isang lalaking laging lilito sa isang krisis. Marian, makatitiyak ka, ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Matigas ang mga mata ni Andrew Cheng at hinawakan niya si Marian Yang. Sumandal si Marian sa mga bisig ni Andrew Cheng, nakaramdam ng parang bundok na katiwasayan, at bumulong-bulong at nagtanong, Andrew, maaari mo bang sabihin sa akin, may susunod ka na bang gagawin? Si Marian Yang ay labis na nag-aalala na si Andrew Cheng ay gagawa ng mga hindi makatwirang aksyon dahil sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang pamilya Hu sa Kyoto. Ipapahayag ko sa lahat na ikaw ang aking asawa, Mrs. Cheng, ang babae ni Andrew Cheng. Walang sino man sa mundong ito ang makakainsulto sa iyo. Seryosong sabi ni Andrew Cheng, determinado ang kanyang mga mata. Hindi na nagpapanggap, gusto ni Andrew Cheng na bigyan ng lugar si Marian Yang para putulin ang hindi nahating pag-iisip ng lahat. Kabanata 335. Hinawakan ni Andrew Cheng si Miss Marian Yang at lumabas ng hotel. Binigyan siya ni Arlan Pay sa pinto ng ilang sulyap at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Oliver Lee, nang makita ang sitwasyong ito at ang eksenang ito, diretsyong nanlaki ang ulo. Ang pangalawang master ng pamilya Hu sa Kyoto. Isang malaking bagay ang mangyayari. Mahihirapan ang Xiangjiang sa susunod. Kapatid ko, ano ang dapat kong gawin? Ito si Mr. Hu sa Kyoto. Tumayo si Emil Hu sa isang tabi, na may malabakal na tagihawat, napakamot sa kanyang ulo nang walang magawa. Kumunat ang noo ni Mr. Oliver Lee, at ang kanyang mga mata ay napunta kay Emil Hu, na nahimatay sa suite, at walang magawang bumantong hininga. Palabesan ang mga tao. Susunod, magkakaroon ng isang mahirap na labanan upang ihanda ang lahat ng mga kapatid. Si Mr. Oliver Lee, isang mahigpit na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya ipagkakanulo si Andrew Cheng. Noong araw na iyon, nakilala na niya si Andrew Cheng sa kanyang puso. Kahit na magkaroon ng bagyo, si Oliver Lee ay dapat na nakatayo at mananatili sa likod ni Andrew Cheng. Lalo na sa labanan sa bilya noong gabing iyon, pinalakas ni Oliver Lee ang kanyang panloob na pag-iisip. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, inihinto niya ang sasakyan at pinabalik si Marian Yang sa number 1 na palasyo. Si Marian Yang ay nasa master bedroom, nakababad sa isang mainit na paliguan, sinusubukang punasan ang dumi sa kanyang katawan, kahit papaano ay naisip niya. Paglabas niya ng banyo pagkatapos maligo, masiglang hawak ni Andrew Cheng ang isang mangkok ng umuusok na ancient tea. Asawa, halika, common tea, inumin mo muna ito.
Well, salamat. Umupo si Marian Yang, basa pa oren ang kanyang buhok, at humigop ng ilang higop mula sa mangkok at tumigil sa pag-inom. Pagkatapos, pumulupot siya sa sofa, walang sinasabing nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Alam din ni Andrew Cheng na hindi komportable ang kanyang asawa. Kung tutuusin, ngayon lang niya naranasan ang ganoong bagay, at walang dapat ma-relieve sa ganoong kaikling panahon. Asawa, salamat. Sa isang tahimik na silid, biglang may mahinang salita. Nagmamadaling lumapit si Andrew Cheng at niyakap siya, masuyong hinawakan ang likod nito, at mahinang sinabi, ayos ka lang. Nawala ng sigla ang mga kilay ni Marian Yunang, tumingin siya kay Andrew Cheng ng walang laman, at hinaila ang medyo maputlang lobby, biglang umupo at sumigaw ng seryoso, Andrew Cheng. Ano ang mali, saan ito hindi komportable? Dapat ba akong tumawag ng doktor? Nagtanong si Andrew Cheng ng ilang tanong na kinakabahan. Umiling si Marian Yang at tumingin sa mga mata ni Andrew Cheng, nang hina ang kanyang mga mata, at sinabing, okay lang ako, may itatanong ako sa iyo. Malabong naramdaman ni Andrew Cheng ang napansin ni Marian Yang at sinabing, may pag-uusapan ako mamaya. Kailangan mong magpahinga ngayon. Hahawakan ko ito para sa panig ng kumpanya at panig ng pamilya ho. Makakaasa ka na may paraan ako. Lutisin. Hindi pinansin ni Marian Yang si Andrew Cheng, at seryosong nagtanong, ang kanyang asawa, sino ka ba? Huminga ng malalim si Andrew Cheng at ngumisi, ako, ano ang mali? Natatakot. Dahil doon, inabot niya at hinawakan ang noo ni Marian Yang, ngunit pinisil ito ni Marian Yang sa kanyang kamay. Para siyang isang walang magawang maliit na batang babae sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, tumingin siya kay Andrew Cheng, her husband, please answer me well, what the are you hide and you need to hide from me like yun, ganun ba talaga kaimportante ang identity mo? Lalong nagkubli si Andrew Cheng, at tila hindi nakilala ni Marian Yang ang kanyang asawa. Mula sa pagbubukas ng mga restaurant, hanggang sa mga young masters ng Cheng Group sa Kyoto, hanggang sa 3 bilyong puhunan. Paulit-ulit siyang sinurpresa ni Andrew Cheng. Gayunpaman, hindi man lang niya makita si Andrew Cheng. Alam lamang ni Marian Yang na ang kanyang asawa ay hindi isang ordinaryong tao. Lalo na sa eksena ng bilya noong gabing iyon, naging mas determinado si Marian Yang, at ang pamilya ni Andrew Cheng ay nagkaroon ng napakakomplikadong sitwasyon. Marahil ay dahil sa mga pangyayaring iyon kaya nagtago si Andrew Cheng ng kanyang tunay na identity. Asawa, maghihintay ka pa ba? Malapit na. Hinawakan ni Andrew Cheng ang kamay ni Miss Yang at sinabing napakaseryoso. Tama, may plano na si Andrew Cheng. This time, gagawin niya lahat. Direktang pinuputol ang pag-iisip ni Helen Jing, mayroon ding palihim, iba't ibang pamilya at grupo na tumitingin kay Vic Ang. Isinugod si Emil Hu sa ospital, at gumaling ang kanyang buhay. Nakatayo si Elder Hao na may masungit na mukha sa pintuan ng Disaster Operation Room. Napakalakas ng kanyang balak na pagpatay. Hinikayat niya ang Young Master na huwag basta-basta kumilos, ngunit ang init ng ulo ng kanyang Young Master. Ang bagay na ito ay hindi maaaring itago. Nawala ng Young Master ang Dragon Root. Malaking bagay ito. Lumakad palabas ng ospital ang matandang Hao at nagdial ng tawag, na nagsasabing, Guro, may nangyari sa Young Master. Hao! Ano ang problema? Isang mahinang boses ang nagmula sa dulo ng telepono, na may napakalakas na hininga ng pang-itaas. Young Master was scrapped. Sagot ni Elder Hao. Seryoso ba? Huwag hintayin na gumaling siya, hayaan siyang bumalik. Bigyan mo na lang ng leksyon ang iba. Huwag patayin ang iyong sarili. Walang wave-alas ang tono ni Jingu sa telepono, at hindi niya marinig ang lalim. Matanda, binata siya. Baka siya ang kasunod. Sumagot si Elder Hao ng totoo, natatakpan ng malamig na pawis, sa ilalim ng matinding presyon. Sa isang iglap, natahimik ang telepono, at ang sumunod na pressure ay parang landslide at tsunami. Ang resulta ay hindi isang maliit na bagay, ito ay may kaugnayan sa mana ng pamilya Hu. At si Emil Hu ang susunod na pinakamakapangyarihan at prestihiyosong kandidato. Alamin kung sino ang gumawa nito, at patayin. Ang mga galit na salita sa kabilang panig ng telepono ay kasing pilit ni Taishan, na sinundan ng isa pang pangungusap, pabolaikan kaagad si Emil. Oo. Sumagot si matandang Hao, ibinaba ang telepono, at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Inutusan ito ng master, kailangan lang niyang i-execute.
Kyoto, isang maunlad na internasyonal na lungsod, isang lungsod na puno ng papel at ginto. Dito, sa isang madilim na silid sa isang bilya, tanging ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ang nagsiwalat na kamakailan, isang binata na naka-wheelchair ang walang laman na nakatingin sa tanawin ng kalye sa labas ng bintana, at walang sinuman ang nakakakita sa mga madilim na mata na iyon. Kung ano-ano ang iniisip ng lalaking ito. Sa pagkakataong ito ay tumunog ang kanyang cellphone. Matapos tingnan ang display ng telepono, bahagyang lumiwanag ang mga mata ng binatang gwapong lalaki, at pagkatapos ng maikling pag-iisip, ikinonekta niya ang telepono. Guro, nang makatanggap ako ng balita mula sa aking pamilya, may nangyari sa pangalawang Panginoon, galit ngayon ang Panginoon, gusto mo bang bumalik muna? Nang marinig ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ng lalaki, ngunit mahina pa rin siyang nagtanong, pangalawang kapatid, si Emil Hu. Si Edward Hu, ang young master ng pamilya Hu sa Kyoto, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagpapakumbaba. Gayunpaman, dahil sa isang insidente maraming taon na ang nakalilipas, direktang nawala si Edward Hu mula sa status center ng pamilya Hu. Ang insidenteng ito ay nagkaroon ng maraming problema sa Kyoto. Sa buong bilog, sinasabing si Edward Hu ay nagdulot ng mga taong hindi dapat mang-uudyok sa mga tao, na naging dahilan upang mawalan ng kwalifikasyon ang pamilya Hu na makapasok sa gobyerno ng estado sa susunod na pagkakataon. Bukod dito, nawala na ang katayuan ng tagapagmana ni Edward Hu. Naging waste person siya. Oo, young master, narinig ko na ang pangalawang young master ay inabandona ng isang tao, at tagapagmana ng tagapagmana. Hiniling na ng may-ari ng bahay na maghanda si Hao. May panginginig sa kabilang dulo ng telepono, nagkukwento ng mga nangyayari. Nasira ng isang tao. Walang pakialam ang ekspresyon ni Edward Hu. Kahit narinig niya ang ganoong balita ay buo pa rin ang kanyang mukha at wala siyang makitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit sino ang nakakaalam, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay kalugod-lugod na. Darating ang pagkakataon. Si Emil Hu ay inalis ang Dragon Root. Pagkababa ng telepono, ginawa ni Edward Hu ang paghatol sa unang pagkakataon. Alam niya na ngayong gabi, hindi matutulog ang pamilya Hu. Higit sa lahat, ang bagay na matagal na niyang tiniis at laging gusto, ay nakatagilid sa sandaling ito. Ang panahon ni Edward Hu ay sa kanya na naman. Kung napilitan siyang umalis sa kaibuturan ng pamilya Hu 8 taon na ang nakalilipas at naging isang basurang tao, pagkatapos ay mula sa sandaling ito, siya ay magiging isang aso, ipinapakita ang kanyang mga pangil, at ibabalik ang nawala sa kanya sa mga taong ito. Si Edward Hu, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, ay mapagpakumbaba. Walang makakaintindi sa kanya, o iniisip ng lahat na maiintindihan niya siya. Naisip ni Edward Hu, dahan-daang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, at may kulubot sa sulok ng kanyang bibig, at umalangaw-ngaw ang kanyang pagtawa sa bilya. Nagkaroon ng kidlat, at nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa buong Kyoto. Guro, nahanap ko na. Ang isang kasambahay ay nakatayo sa likod ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sandaling ito at magalang na sinabi. Ito ang Biyuan Mountain Villa sa Kyoto, nagkakahalaga ng 1 bilyon. Hindi ordinaryong tao ang nakatira dito, ito ay ang pamilya Chan. Ang pangunahing puwersa ng kulay ng Kyoto. Anong tawag dito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumingin sa kaligrapya mula kay Wang Zizi sa dingding ay bahagyang nagtanong, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman iniwan ang kaligrapya sa dingding, at siya ay nagustuhan ito. Ang kanyang pangalan ay Andrew Cheng. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ng nasa katanghaliang bahay, si Romer Quo Star Eyes, ay mukhang marilag, na may karakter na inchik sa ulo, ay may isang bangkos ng mga bigot, at ang hininga ng itaas na katawan ay napaka-domineering. Cheng ang apelyido niya. Sino? Ang Cheng Group ba? Sa sandaling iyon ay ibinaling ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mukha at tumingin sa mayordomo at nagtanong. Pinangalanan itong Andrew Cheng ngunit hindi ito dapat sa pamilya Cheng. Sagot ng punong waiter, walang karagdagang salita. Dapat ko bang? Suriin muling maigi ang kanyang tunay na identity. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Don't forget to like and share. Thanks for watching.